Usapang brake pads naman tayo. Ryer Car Guy here. Nagpalit kami ng brake pads nitong Innova ni Bayaw dahil manipis na. Buti nasilip pa niya. Habang pinapalitan namin, sagutin lang natin mga madalas na itinatanong pagdating sa brake pads. Sa mga hindi nakakaalam, ang brake pads ito siya. Tuwing tinatapakan ng preno, through hydraulic system, dinidiin nitong piston yung brake pads at nagko-contact siya dito sa bilog na parang stainless na to. Tawag naman dyan, rotor disc. Magkabilaan yan sa front wheels. Yan basically ang pumipigil sa pag-ikot ng gulong at syempre ng sasakyan tuwing pumipreno. Sa mga gulong sa likuran naman, kadalasan drum brakes ang gamit. Gagawan ko na lang ng separate video. Dito muna tayo mag-focus sa brake pads sa harap. Ngayon, hindi forever ang brake pads. Eventually, napupudpud siya, kaya kailangang ma-inspect at mapalitan kung kailangan. Pag nasagad kasing napudpud at naubos tong asbestos o ceramic o semi-metallic material, iba-iba kasi ginagamit dyan, depende sa type. Itong metal na ang magko-contact sa rotor disc. Magkakaroon ng metal-to-metal contact. Bukod sa masisira yung rotor disc, safety risk din siya dahil maapektuhan ang stopping power and overall braking performance ng sasakyan. Kaya maliit lang na component ito pero napaka-importante. So unang madalas na itinatanong pagdating sa brake pads, gaano ba kadalas nagpapalit ng brake pads? Sagot dyan, depende. Dahil maraming factors na nakakaapekto like driving style or habits, yung terrain o kung saan madalas dumadaan, type ng brake pads na ginagamit at saka maintenance na rin ng brake system parts. Ang best practice since walang specific interval is to have it inspected tuwing mag-change oil. Ipapasilip nyo lang naman yan, better din kung magpa-brake cleaning at least once a year. Sa driving habits naman, para mas magtagal ang brake pads, iwasan ang hard braking. As much as possible, try to anticipate stops para makapag-slow down at hindi kailangang biglaan at madiin ang pagpreno. Drive in moderate speeds din, lalo kung maraming kurbada ang dadaanan para hindi kailanganing pumreno tuwing liliko. Tapos kung madalas na dadaan sa mahabang downhill, mag-engine brake din para hindi lang nakababad ang preno. Since walang specific time or interval sa pagpalit ng brake pads, ang pangalawang madalas itinatanong, paano naman malalaman kung kailangan ng palitan ang brake pads? There are several things you could check. Isa dyan, yung level ng brake fluid. Habang numinipis kasi ang brake pads, bumababa yung level ng brake fluid dahil hydraulic system yan. Kaya pag napansin mo na malaki na yung ibinaba ng brake fluid level at wala namang leaks, silipin or ipasilip nyo na yung inyong brake pads. Possible na manipis na at kailangan ng mapalitan. Another sign na posibleng manipis at palitin na ang brake pads, yung may maririnig kang matinis na metal-to-metal sound tuwing nagpepreno. Yung ibang brake pads kasi may nakausli na maliit na metal. Kaso itong nabili ni Bayaw mukhang wala. Pero somewhere here, may maliit na metal na kapag napudpod na ang brake pads at naabot na yung maliit na nakausling metal, maririnig na yung metal-to-metal noise tuwing nagpepreno as a sign na kailangan ng palitan. Now, just to clarify, yung iba tuwing umaga may naririnig na matinis na metal noise tuwing nagpepreno, pero after driving for a while, nawawala. Possible po na surface rust lang po yan sa inyong rotor disc. Normal po yun lalo kung matagal na nakapark tapos naulanan o nabasa. Minsan may nagbi-build up talaga na kalawang na mawawala din naman kapag napatakbo na at nakiskis na kapag nagpepreno. Pero kung yung ingay talagang hindi nawawala kahit matagal mo nang minamaneho, may matinis na metal-to-metal sound tuwing tinatapakan mo yung preno, possible po na naabot na yung maliit na nakausli na metal indicating na manipis na at kailangan ng magpalit ng brake pads. Lastly, at ang best way para malaman kung palitin na ang brake pads ay silipin nyo po. Depende sa style ng rims, pwedeng masilip yan kahit hindi tinatanggal ang gulong. Pwede nyong ilawan or gamitan ng salamin para masilip. Kaya nang nasabi ko kanina, better to have it inspected at least every change oil or bago mag long drive. Ito pala yung pinagpalitan na brake pads. Kita naman sobrang nipis na, talagang sulit na sulit. Pero as much as possible, huwag nyo na po paabutin ng ganito kasi konting-konti na lang, malapit ng mag metal to metal. Ayan no, safety risk na siya at konti na lang madadamage na yung rotor disc. Yun lamang po, kung may nakalimutan ako, comment down below. As always, if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe for more.